Yo, Kirara, kumusta? Gusto ko lang po sanang i-promote itong bagong channel natin, ang Katha. Bale, dito po natin ililipat at i-upload yung mga fictional stories natin. Para lahat po ng stories na nasa main channel natin, which is Nginig Stories, ay puro true stories lang po. Sana po makapag-subscribe po kayo. Katha, ito po yung magiging fictional stories channel ng Nginig Stories. Muli po, Katha, sana po makapag-subscribe kayo. Yun lang naman, maraming salamat po. Magandang gabi, Sir Kira. Salamat po at nagtuloy-tuloy na din sa wakas ang upload nyo sa Spotify. Gusto ko lang din po sanang mag-share ng karanasan ko sa inyo. Sana po ay mapili ito. Pasensya na po kung magulo ang kwento ko. Hindi ho kasi ako sanay magsulat o magkwento. Meron po akong nunal sa mata. Sa mismong eyeball po. At habang lumalaki ako, ang dami-dami nang nakapagsabi sa akin na malas daw yon. Hindi ko na lang po pinapansin. Pero ang totoo niyan, hindi ko lang po talaga alam kung anong ire-react ko sa mga sinasabi ng mga tao. Second year college ako nung magkaroon ako ng boyfriend. Hindi ko yun ipinaalam sa parents ko. Kasi yung mga kamaratesan niya, sila yung nagsasabi palagi sa akin na mamamatay lang daw yung magiging asawa ko. Pabiro lang nalang sinasabi yon. Tapos susundan ng, "Huwag niyong mailapit-lapit mga anak niyo dyan, baka mamatay." Tapos yung nanay ko naman, magre-react lang ng, "Grabe naman kayo." Tapos tatawanan. Biro sa kanila, pero ang laki ng epekto nun sa akin. Kaya nung magkaroon ako ng boyfriend, wala akong pinagsabihan sa pamilya ko. Naalala ko noon, palagi niyang pinapansin yung mata ko. Nakita din niya yung nunal sa loob nun. At palagi din niyang kino-compliment yon na ang ganda daw ng mata ko. Feeling ko noon, nakita o nakilala ko na yung tamang tao para sa akin. Ang tagal ko din kasing kinumbinsi ang sarili ko na hindi totoo yung mga sinasabi ng kaibigan ng nanay ko. Tawagin na lang po natin siyang Jean, Sir Kira. Si Jean po ay lumaki sa isang relihiyosong pamilya. Every Sunday, church. Every first Friday of the month, simba sa Quiapo. So nung maging kami na po palagi ang magkasama. Naipakilala din po ako ng maayos sa pamilya niya. Kaya medyo nagigilty ako na hindi ko siya maiharap sa parents ko. Natatakot kasi ako noon. Baka kung ano-anong sabihin ni nanay. So one time, first Friday po yon ng September. Nagsimba po kami sa Quiapo. Church, kain, tapos gala. Ang last stop namin ay yung sa bilihan ng beads and accessories. Paglabas namin doon, hindi pa man kami nakakalayo, may pumigil na sa akin na parang medyo may katandaang babae. Kinalabit niya lang ako. Pero sapat na para mapansin siya. Nagready na maglabas yung si Jean ng barya. Samantalang ako, nag-aantay lang doon. Nakatingin lang din si ate sa akin. Itinuro niya ako. Tapos, itinuro niya yung mata niya. Parang gusto niyang magsalita. Pero wala namang lumalabas sa bibig niya. Pagkaabot ni Jean ng barya, hinatak niya na akong palayo. Sa kung anumang dahilan, nakaramdam ako na parang nagsikip ang dibdib ko. Parang bigla din akong nahilo at nakaramdam na para ding magsusuka. Pero hindi naman. Sinabi ko yun kay Jean. Sabi niya, baka daw dahil lang sa init ng araw. Kasi nga naman, sobrang lamig doon sa huling store na napasukan namin.
Tapos sobrang init naman paglabas. So nagpahinga kami saglit doon sa SM na malapit. Nakaupo lang siya sa may hagdan. Maliit lang kasi yung SM na yon, parang department store nga lang. Kaya kung saan madaming natambay na tao, doon lang din kami. Noong medyo umokay na ang pakiramdam ko, nag-aya na din akong umuwi para mas makapagpahinga na din. Pag-uwi ko, pagpasok ko pa lang sa bahay namin, kinilabutan na kaagad ako. Kaya dumiretso na ako sa kwarto ko. Nagsimula akong maglaway at pagpawisan ng malamig. Tapos doon na din ako nagsimulang magsuka. Pumasok ako sa CR para doon sumuka. Usually kasi, kapag nahihilo ako at nagsuka, isang beses lang yon. Tapos unti-unti nang gagaan ang pakiramdam ko. Yun nga lang, habang sumusuka ako, grabe yung kilabot ko. Ang weird lang, kasi hindi naman malamig. Pero nagtataasan talaga ang mga balahibo ko, lalo na sa likod ko. Nung tingin kong kumalma na yung pagsusuka ko, naglinis na ako agad. Nagstay lang ako sa kwarto. Nakatulog din naman ako nun. At kinabukasan na nagising. Paggising ko, naabutan ko sila papa at kuya na nag-uusap sa dining. Tapos nung makita nila ako, para silang nagulat pa. Tinawag ako ni kuya ng patanong. Siyempre nagtaka ako, kaya naman umupo ako sa upuan ko at saka sila nagtanong. Gagi, Je, Diyos ko ka, saan ka ba galing kahapon? Sabi ko naman na nagsimba ako kasama ng friend ko. Gagi, may kasama ka yatang hindi tao. Bumangon ka ba kaninang mga 4:00? Tanong ni kuya. Sumagot naman ako ng hindi dahil nga nagtuloy-tuloy yung tulog ko pag uwi ko. Napahampas sa lamesa nun si kuya. Tas sabi niya, hindi nga tao yun pa. Sabi na Nakita daw niya kasi akong nag-CR kagabi. Nandito daw kasi siya noon sa lamesa dahil may tinatapos siyang research paper. Tapos nakita niya akong lumabas ng kwarto ko. Hindi ko daw siya pinansin. Pero nakangisi daw ako sa kanya nung dumaan sa gilid niya. Iba din daw ang amoy. Kaya hindi niya din ako pinansin kahit na kating-kati siyang mag-utos ng tubig. Malakas din po kasi ang pakiramdam ni kuya sa ganyan. Hindi siya nakakakita, pero nakakasense siya kapag may iba. Tapos sabi niya sa akin, kapag daw nakaramdam ako ng pangingilabot pagpasok ko sa isang parte ng bahay namin, mag-stamp daw ako ng paa. Yun bang parang nagpapagpag? Mga 3 beses daw, para layuan ako ng entity na sumama sa akin pa uwi. Naalala ko tuloy yung pag-uwi ko nung araw na yon. Nakaramdam nga ako ng pangingilabot pagpasok ko nun sa bahay. Yun pala ang ibig sabihin nun. Nauna na daw yung entity sa loob. Parang paramdam daw yun na nandoon na sila sa loob. Napabili din tuloy nun si mama ng insenso. Pantaboy daw doon sa espiritu. Siguro mga 4 na araw din daw bago tuluyang nawala talaga yung entity na yon. Sabi kasi ni kuya, kapag daw biglang nakaramdam ng hilo at parang masusuka, ibig sabihin daw pala nun sumusubok yung entity na yon na pumasok sa katawan ng tao. Hindi ko na sinabi na nangyari nga yun sa akin nung pag-uwi ko. Basta ginawa ko na lang din yung sinabi niyang pagpapagpag. Fast forward. Umokay naman. Hindi ko na din ikinuwento kay Jin yung nangyari. Hindi ko din kasi alam kung paniniwalaan ba niya yon o hindi. Halos araw-araw kaming nagkikita nun. Kaya kitang-kita ko din yung pagbagsak ng katawan niya. Palagi ko siyang tinatanong, pero palagi din niyang sinasabi na okay lang daw siya. Stress lang daw gawa ng malapit na yung finals nun. Halos hindi din siya makatulog ng maayos sa kanila
dahil meron daw ipinapagawang bahay na katabi lang ng bahay nila. Hinayaan ko na lang din. Binilhan ko pa nga siya ng vitamins noon kasi nag-aalala talaga ako para sa katawan niya. Hindi ko maalala kung kailan nagsimula. Basta napansin ko na lang na bagsak na ang katawan niya. Tinutulungan ko na din siya sa ibang mga kailangan niyang gawin noon para kahit papaano makahanap siya ng pagkakataong makatulog pa. Kaya naman, grabe din yung gulat ko nung ibalita sa akin ng nanay niya na wala na daw si Jean nung umaga. Nasa school ako noon. Kaya naman pagkatapos ng unang subject ko, tumakas agad ako para pumunta sa bahay nila. Hindi ko na siya naabutan doon. Wala din parents niya at ang nandun lang ay yung kuya niya. Nagulat pa nga ito nung makita ko doon at tinanong pa ako kung bakit daw bumalik pa ako. Sabi ko naman, galing akong school at noon lang ako nakarating sa kanila. Pero naiyak na lang siya. Nung burol niya, hindi din makapaniwala yung nanay ni Jean sa sinabi ko. At lalong hindi din ako makapaniwala sa kwento nila. Nakita daw nila akong kasama ni Jean na gumagawa sa sala nung gabing yon. Nagising siya nung hating gabi para silipin yung anak niya. Pero nadinig na lang daw niya si Jean na nagsusuka doon sa kusina nila. Inayos niya si Jean. Tapos tinanong pa nga daw niya kung nasaan ako. Inilingan lang daw siya ng anak niya. Pinahiga muna nila si Jean sa upuan sa sala dahil balak nga nila na dalhin na ito sa ospital. Ang kaso daw, kahit anong gising nila kay Jean ay hindi na daw ito nagising talaga. Hanggang ngayon, sinisisi ko ang sarili ko kasi tingin ko, hindi talaga nawala yung entity na sumama sa akin. Bagkus ay lumipat lang kay Jean na palagi ko lang kasama. Sana pala sinabi ko na lang sa kanya. At least masabihan ko man lang siya ng mga dapat niyang gawin. O baka din dahil sa nunal ko yun sa mata, kaya nawala siya. "33 na ako ngayon, pero hanggang ngayon po, wala pa din akong planong magkaroon pa ng boyfriend. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa channel ninyo dahil nagkaroon ako ng pagkakataong makapaglabas ng sarili kong sama ng loob. Wala po kasi ako mapagsabihan. Dahil baka isisilang din nila sa nunal ko sa mata at sa akin yung pagkamatay ng boyfriend ko. Salamat po ulit. More power po sa channel ninyo." Hello po, Boss Kira. Good day po sa inyo at sa mga tagapakinig po ng Nginig Stories. First time ko pong mag-share, kaya hindi ko po alam kung ano ang uunahin ko o kung tama po ba ang pagkakagawa ko. Bagong listener niyo po ako mula sa Spotify hanggang sa YouTube. Ako po si Monica, hindi ko po tunay na pangalan. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon ay hindi ko po karanasan, kundi sa mama ko po. Mahilig po kasi si mama na magkwento sa amin ng tungkol sa mga karanasan niya noong kabataan pa niya. Lapitin daw po kasi si mama ng masasamang espiritu noon. Ang kwento niya pong ito ay nangyari sa teacher's camp sa Baguio. Hindi ko na po itatago, kilala naman po ang lugar na yon sa mga kababalaghang nangyayari sa mga tao doon. Doon po kasi nakatira yung kapatid ni mama noon at doon na rin po siya nakapaghanap ng trabaho. Bali yung bahay po kasi nila papasok pa po sa pinakadulo
Hindi ko po alam kung papaano i-describe kasi hindi pa naman ako nakapunta doon. Basta base na lang po sa ikinukwento niya sa akin. So habang naglalakad daw po si Mama, may dala-dala po siyang mahabang stick. Pampalo daw yun sa mga asong nakaharang sa daan. At meron din daw siyang ballpen no na nakasabit sa leeg niya. Nakalimutan ko na lang po kung anong tawag doon. Pero ang sabi niya sa akin, kontra daw po yun sa masasamang espiritu. Yung parang habak sa mga bata. Pinipisil-pisil niya po noon yung dala niyang ballpen. At sa mga bahay po na dinadaanan niya, parang wala pong mga tao. Sa isip niya, baka naman umalis yung mga tao o kaya may trabaho. Kasi mga bandang 1 PM pa lang daw nun. Kaya expected niya na rin na wala talagang masyadong tao sa labas. Hanggang sa may nadaanan daw po siyang isang bahay na nakabukas daw yung bintana at parang may taong nakatayo at nakatingin sa kanya. Nung una po, pinabayaan niya lang din. Malabo po kasi yung mata ng mama ko sa malayuan. Kailangan niya pang lapitan para lang makita yon ng maigi. Nung makalampas na po siya doon sa bahay, meron daw sumitsit sa kanya. So natigilan si mama sa paglalakad. Inilibot niya yung paningin niya, pero wala naman daw siyang nakitang ibang tao. Bumalik po si mama kung saan niya nakita yung tao sa bintana. Kasi siya lang naman daw po yung taong nakita niya doon. Kaya inakala ni mama na baka yun yung sumitsit sa kanya. So nung nasa tapat na ulit siya ng bahay na yon, nakita niyang nandoon pa rin yung figura ng tao. Nakatayo lang daw yun doon na parang manikin na nakadisplay lang doon sa bintana. So nilapitan yun ni mama. Nakita niya na nakahawak yung dalawang kamay nun doon sa jealousy na bintana. Hindi daw po ito gumagalaw. Kaya naman isiningit po ni mama yung daliri niya doon sa jealousy para daw umangat yon at para makita niya kung tao talaga yung nasa loob na yon. Kaya lang pag-angat daw po ng jealousy, nakita po ni mama yung buong katawan nun. Pero parang may mali daw. Dilapitan niya po yun at pinagmasdan ng maigi. Kasi mababa lang naman daw po yung bintana, kaya madali niya itong makita. Nung makalapit na siya, nagulat po siya nun. Kasi parang nakatalikod pa raw yung tao. Pero yung kamay niya, nasa harap. Pati daw po yung siko ay nasa harapan din ng katawan na nakatalikod. Pati daw yung ulo. Sa sobrang takot daw po ni mama, hinampas niya daw po yung bintana. Pagkatapos daw po nun, unti-unti daw pong umikot yung ulo ng tao paharap kay mama. Nagsisigaw na si mama nun ng malakas at nagtatakbo pa uwi sa kanilang bahay. Ikinuwento niya yon sa kanyang kapatid. Sabi ng kapatid niya, ginbugno lang daw siya. Hindi ko po alam kung anong Tagalog nun. Yan po kasi ang tawag dito sa amin kapag bago ka pa lang sa lugar. Kaya simula po nun, palagi na daw sinusundo ng kapatid niya si mama. Hanggang dito na lang po, Boss Kira. Pasensya na kung magulo yung kwento ko. Ikaw na lang pong bahalang magayos nito kung sakali mang mapipili itong kwento ko. Sa susunod, sariling experience ko naman po ang ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless and more power po sa inyo.
Maayong gabi, Boss Kira. Muli, maraming salamat po sa pagna-narrate ng mga stories ko. Kaya eto, magsishare po ulit ako at sana ay pala rin na mapili niyo po ulit ito. Uunahan ko na po kayo. Pasintabi na lang po sa mga mababanggit ko. Medyo maselan po kasi ang pagkakalarawan ko sa klase ng aswang na to. Opo, tungkol rin po sa aswang ang kwento ko na to. Pero hindi po tik-tik o wakwak, which is common na namin na naririnig. Rare po ito, gaya ng krukutok na nauna kong ibinahagi. Kasi madalang po ito kung magpakita o mambiktima ng tao. Ito po yung tinatawag naming unga-unga. Sa mga hindi po nakakaalam, ang unga-unga po ay isang uri ng aswang na kung saan humihiwalay ang ulo sa katawan nito. Pero kasama ng ulo ay ang mga lamang loob nito na nakalawit. Kapag nakaengkwentro ka raw nito, ay huwag kang pakakampante. Hindi dahil sa ulo lang ito na nakalutang, ay mahina na ito. Doon ka magkakamali. Kasi malalakas din sila, kagaya ng ibang aswang. At kakaiba po ang pamamaraan nila ng pagkitil sa mga inaatake nila. Ginagamit po nila ang buhok nila bilang armas, kung saan pumapasok ito sa mga butas ng mukha mo, lalo na sa ilong. Kaya naman kaya ka talaga nilang lagutan ng hininga. Ginagamit din niyang pangsakal ang kanyang bituka. Pumupulupot sa katawan at leeg ng mabibiktima. Pwede ka rin niyang tangayin sa ere ng sobrang taas. Pagkatapos ay ibabagsak na siyang ikasasawi ng biktima. Bagamat napakalakas nito, ay meron din po silang kahinaan. Kung mahina ang loob mong makipagbuno, o kung wala kang pangontra o kagamitan na panlaban kagaya ng itak, ito ang pwede mong gawin. Ang pagsuong sa masukal na damuhan o matitinik na halaman, o kaya ay sa mga kahoy, maging sa mga kawayanan ay takot din sila. Iniiwasan kasi nila na sumabit ang mga lamang loob nila dahil maaari nila itong ikamatay. Kapag naabutan ka naman at napuluputan ka na, huwag ka nang tumakbo. Sa halip ang gawin mo ay magpagulong-gulong sa lupa at siguradong hihiwalay na yan sa'yo. Nalaman ko lang po ang mga yan sa mga tiyahin at tiyuhin ko nang minsan silang magkwento tungkol sa mga unga-unga. Para daw kung sakaling makaengkwentro namin yon, ay alam na namin ang mga gagawin. Malimit po kasi kaming pumunta sa lugar nila para po manguha ng mga prutas, lalo na ng mga buko at saging na saba. Isa rin kasi sa mga paninda ni Mama na malakas bumenta ay ang ice candy na buko at saka pritong saging. Ang kwento po ng matatanda sa amin na naipasa-pasa na, ang mga unga-unga daw po ay hindi sa Pilipinas nagmula. Nagmula daw po ito sa isa sa mga kalapit nating bansa dito sa Asia. Hindi nila tiyak kung papaano itong nakapasok sa bansa natin. Pero hindi na rin nakapagtataka sa kanila kasi legal pa noon na maglabas-masok ang mga dayuhan at Pilipino upang makipagpalitan ng mga kalakal. Doon po ito sa dulong bahagi ng Pilipinas, daang taon na ang nakakalipas. Gaya ng ibang aswang na kinatatakutan, ay isa rin sila sa maituturing na peste para sa mga taga-bundok na nag-aalaga ng mga hayop. Kalimitan po kasi ng mga nabibiktima nila ay ang mga hayop. Kasi napakadali na lang para sa kanila ang kitilin ng mga ito, hindi kagaya ng tao na alam kung ano ang mga kahinaan nila. Idagdag ko na rin po na hindi po kagaya ng tik-tik, wakwak o krukutok. Ang unga-unga po ay walang huni. Pero may nililikha po silang tunog kapag napapadaan sila sa bahay ninyo.
Ang tunog po na yon ay parang sumisipol. Yun bang parang hinahati yung hangin? Minsan ko na rin po kasing narinig yon nung dumaan po yun sa bahay ng tiyo ko. At ang nakakapangilabot pa po nito, nung pangalawang beses po ay nakita ko na ito. Mabuti na lang po at kasama ko noon ang dalawa kong tiyo. Pangalanan na lang po natin silang Tiyo Ipek at Amay. Siyempre mga hindi po nila tunay na pangalan yan. Pareho po silang kapatid ni mama ko. Si Tiyo Amay po ang bunso. So isang gabi, binabagtas po namin ang malubak at napakadilim na daan sa liblib na parte ng gubat pauwi sa bahay ng tiyo ko. Nang may marinig po kaming sipol. Alam po namin na hindi yun likha ng isang tao kasi haplo yung sipol. Hindi ko po alam kung anong Tagalog ng haplo. Paki-comment na lang po sa mga nakakaalam. So yun nga po. Bigla po kaming napahinto nun sa paglalakad. Nagkatinginan kaming tatlo. Lumapit si Tito Ipek sa akin. Sabay hawak sa braso ko. Sabi niya, alam mo na kung ano yon. Basta huwag kang lalayo sa tabi ko. Hawakan mo lang itong buron at ako nang bahalang humarap dyan. Basta huwag ka lang tatakbo. Yung buron po ay parang isang gasera pero mas malaki siya kaya mas malaki din ang apoy nito. So napatango na lang ako noon sa sobrang takot. 15 years old pa lang ata ako nun, kaya medyo matatakotin pa. Si Tiyo Amay naman po ay kalmado lang, pero nakita kong bumunot siya ng double blade na punyal na nakaipit lang sa bewang niya. Tapos yung isang kamay naman niya ay may hawak na flashlight. Pinagpapalipat-lipat niya yung ilaw nito. Pailaw sa kanan, sa kaliwa, tapos sa taas namin. Hanggang sa may nahagip yung ilaw niya na malapit sa puno ng marang. Binalikan niya po ito ng tutok ng ilaw. Tapos bigla siyang napaatras ng bahagya sa nakita. Samantalang ako naman ay nangangatog na sa takot. Hindi ko gaanong maaninag kasi may kalayuan nito sa amin. At medyo malabo yung ilaw ng flashlight. Pero alam kong yun ay ungga-ungga. Hindi namin makita yung mukha niya. Pero ang malinaw sa amin ay ang mga lamang loob niya na nakalawit. Lalo na yung bituka niya na gumagalaw-galaw pa. Sigurado kaming babae yon dahil na rin sa mahaba at magulo nitong buhok. Walang pagdadalawang isip si Tito Ipek na hinugot ang kanyang itak na pinuti. Itinutok iyon ni Tito Ipek sa ungga-ungga at tila natakot ito kasi bigla yung naglaho. Yung itak na pinuti po ay isang klase po ng itak na may pagkakahalin tulad sa katana. Pinuti po ang tawag kasi sobrang kintab at manipis lamang po ito. Grabe po ang bilis ng paglipad nun. Sa isang iglap lang ay nawala na siya sa paningin namin. Nakahinga lang po kami ng maluwag noon nung masigurado namin na wala na siya. Sila Tito naman ay patawa-tawa lang habang nag-uusap na parang pinagtitripan pa nila yon. Palibasa kasi sanay na sa mga aswang ang mga to. Ang sabi pa ni Tiyo Ipek, kala ko matapang siya eh. Natakot yata sa pinuti ko. Sabay tawa ng mahina. Sagot naman ni Tiyo Amay, baka dito siya natakot. Sabay flex ng double blade niya na punyal na may tansupang nakabalot sa hawakan. So nakauwi naman po kami ng maayos doon, Boss Kira. Kahit na paika-ika at paekis-ekis ang paglalakad ng dalawa kong tiyo. Dahil na rin po sa kalasingan. Actually, hindi lang ungga-ungga yung sumabay sa amin noon pauwi. Meron pang tiktik na nakabuntot lang din po sa amin.
Matapos pong maglaho noong ungga-ungga. Hindi lang po namin siya pinansin. Nasanay na po kasi. Hanggang dito na lang po, Boss Kira. Marami pa po akong stories. Pero next time na lang po ulit. Maraming salamat po at God bless.